man-answer ko dun sa love life. Unang tanong na kagad natin, kasi itong inaakusa kay Congressman, ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte, kaya ganun ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po dun sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siya pumunta sa Navotas. So, nakikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. So nung unit team pa lang, Kong Toby, nasa grupo na kayo ng ni Bongbong at ni Inday Sara? Yes, sila po yung sinuportahan namin ng mga kababayan ko sa Navotas. So, yun po. Pero hindi ako naging active nung kampanyang yun. Okay. Kasi tumatakbo yun ako noon bilang congressman noong 2022. So fake news yung kumakalat sa social media. Kasi may kumakalat na parang meme sa social media na may parang sinasabi mo na hindi ka hihinto hanggat hindi nananalo si VP Sara, something like that. Hindi pa ako decided kung sino yung susuportahan ko sa 2028. Pero yan naman ang problema, di ba? Pag hindi nila magustuhan yung sinasabi at tila pumapabor kay VP Sara, sasabihin na nila na DDS ako. Dati, nung medyo yung sinasabi ko ay isip nila, pumapabor naman kay BBM, sinasabi nila na masyado akong sip-sip kay BBM. Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko eh. Bigyan ko lang kayo ng history. Una akong naging vice mayor 1998. Naging mayor ako 2000. From 2001 to 2010, ang presidente noon is si GMA. Kung naman, halo ka lang, nabotas na nabotas. Apo, nabotas. Ano kung nabotas lahat, ha? Apo. Nag-mayor muna ako hanggang 2010. So, noong time na yon, ang presidente noon si GMA. Mayor ako pero buong 9 years na yun, hindi ko kakampi si GMA, no? So, sa akin, hindi kasi ako yung kailangan laging kumampi sa administrasyon. In fact, ang unang administrasyon na naging kakampi ko yung presidente is kay Presidente BBM. Kasi pagkatapos ni GMA, 2010 to 2016, Pinoy naman. In the beginning, sumama ako sa majority sa House, pero di ba in-impeach si CJ Corona noon? Ako yung lone witness ni CJ Corona na nagsabi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives na hindi naman pinabasa sa amin yung impeachment complaint na yun, di ba? So, even napaka-popular ni Pinoy noon, at siyempre, hindi naman ganun kapopular si CJ Corona. Kung ano yung totoo, sinabi ko. 2016, hindi si President Duterte ang sinuportahan ko. So, nung nagbotohan kami sa Congress noon, hindi rin ako majority noon. Independent din ako noon. So, sa akin, kung alin yung tama, doon ako pupunta. Minsan nga, yung tama, hindi nga siya popular. Pero ang prinsipyo ko kasi is, what is right will always be right, even if it is unpopular now. Kasi later on, mapapatunayan naman na tama ka. Hindi mo lang alam kung 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pero yun lang ang prinsipyo ko eh. So, kaya hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yon. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip eh. Kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una kasing ginagawa ko is, pupuna ako eh. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad eh. Hindi naman siguro dapat ganun eh, di ba? Maganda yung sinabi nyo, Kong, na doon ka sa tama. Opo. Pero may binanggit ka, Kong, na sa interview nyo na magbibigay si VP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million % na hindi siya maaareglo. Hindi, okay, Ayun. okay. Okay. So hindi siya maaareglo. Ibig bang sabihin, unang tanong po, Kong, yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, Kong Toby, pro BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsan buo ni BBM eh. Kaya unang-unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko. Siyempre, pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papaareglo. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto.
ito naman sentimiento ng tao, ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Unang-una, in-interview ako ng House Media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay? So sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, doon sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapagod. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alangan naman iniisip ng tao yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Eh sino ba yung number 1 na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na, siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila doon sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? It's because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon, hindi sila makakalusot. Correct. Di ba? So, Common sense naman yun. Ibig sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Pero hindi... Based sa mga... Ano ibig sabihin ng mga tao na pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim ng administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Siyempre, alam na natin na ang tinutukoy nila ay yung presidente na hindi kakampi nung mga dapat panagutin. O sino yung hindi kakampi nung dapat panagutin? Si VP Sara. Di ba? So kung naniniwala kayo na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, nung una talagang naniniwala ako because nakwento ko na yung conversation namin nung tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yun. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na mahiya kayo. Obvious naman ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan nun? Pero ang tagal na di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon So nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan Oo. ni Marcos si Romualdez? Oo. So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap. Hindi, alam niya, natuklasan lang ngayon nung time na yun Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyari kasi doon, ganito, no? Ang sinumbong sa kanya exactly is yung mga foreign assisted projects hindi pinupondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao alam to, it's because yung linalagay na sa unprogrammed yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo, tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay na sa program. Kasi, kung ilalagay mo sa unprogrammed yung binibentang proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So, linalagay na sa unprogrammed, tapos yung mga binibenta, nilalagay niya sa program. So, pinagalitan niya nun. At sinabi niya na dapat ayusin yan sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa Yes. kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi. Okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, no, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman ng time na yon is, di ba, ang ginawa, dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is, hiningi, una, in FLR, inahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi siyempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari nun is, nung kinuha lahat yung listahan, yung Senate, sina Chis, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertions nila. So, tinatago nila.
So Kong, when you say yung FLR, di ba, for later For release? later release, oo. So, can you say now na until now, it's hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama eh. Kasi ang insertion talagang nagkakaroon ng amendments naman yun eh. Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan. Kasi dati, nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako na bigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Merong mga 80 billion na talagang hindi na pinayagan. So yun ang nangyari noon. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit. Kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit nila pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate? So ang sabi ko noon, ang dahilan talaga noon, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma doon. Sabi ko, ang dahilan noon is because na FLR yung mga binentang proyekto at kung may kilala ko sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, ibigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay SecMe na Pangandaman ng DPWH doon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, ilabas niyo yung sinong proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema dyan kung may namuhunan dyan. Bakit niyo naman binenta ang eksaktong word ko, bakit niyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan kasi di man ako pumirma. So tinanong ko si Presidente, sabi ko, Sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yan. Pero, nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng projects. At yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman noon, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AIX, AKAP, tupad, tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero Kong, let's go back to your controversial statement regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi nyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo, Or naaareglo ba ang presidente? hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung dahilan Walang nangyayari. bakit mabagal eh. Pero 'di ba, ang sabi ko noon openly on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, 'di ba? So ang problema doon sa sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan doon sa tao. Ang expectation ng tao since pinsan mo, absueltohin mo o proprotectionan mo. So ang sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proprotectionan. So nung sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, kailangan ang iniisip ng tao, proprotectionan mo yan dahil pinsan mo yan. Dapat patunayan mo sa tao na hindi mo proprotectionan. Anong masama doon? Wala naman akong sinasabing masama doon. Pero do you think
yung ICI na ginawa ni Marcos sa failure o gawa-gawa lang yon para lang for optics lang? Okay, yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yon, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami undas break, pagbalik namin ng November 13, minarathon hearing namin yon 1 to 6 p.m. So, nung tapos, pinatay lang nung mga, hindi na pinalusot sa Congress. So, LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So, anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng presidente? Ako naman, kung ako yung presidente, kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Pinagmamalaki nila na may pinasa silang 18 LEDAC measures. Eh bakit yung ICAIC bill ayaw ipasa ng mga kakampi ng presidente? So that just shows talaga na talagang may mga nahandoon sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, anong sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President? The former Speaker? Or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino sa tingin ninyong problema? But every time na sinusolusyon na ng corruption, like what you said, yung bill na gusto ninyong mangyari, walang nangyayari. What's the problem in the Congress? Okay. Definitely yung former Speaker, maliwanag na yun eh. Hindi magagawa ni Saldico lahat ng mga to kung walang approval ng former Speaker. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng magawa ni Saldico yon ng walang approval. Okay. Yung bagong Speaker, si Boji, yun na nga eh. Yun ang, alam mo, mabait siya, kaibigan ko siya. Pwede ba dapat gawin niya itong mga bagay na to eh? Si Majority Leader naman, siya yung Majority Leader eh, di ba? Ang LEDAC bill yan. So it's a LEDAC measure of Malacanang. You are the majority leader. Di ba dapat ipasa mo yung LEDAC? Unless, hindi ko na alam, hindi na ako masyado nakikipag-usap. Ano ba yun? Nape-pressure sila sa mga kakampi nila? Iniisip nila na pag tinuloy nila to, iiwanan sila ng mga kakampi nila? But para sa akin, yung mga politiko, you cannot satisfy them eh. Politiko din ako. So, taon lang maghusga. Ang politiko, ang iniisip nila lagi is yung interest nila, di ba? 2 years na lang presidente si BBM. Pag hindi na presidente si BBM, wala na, iwanan na kayo niyan. Diba? So, ang pinakamahalaga, habang nahandyan ka, gawin mo yung tama, hindi yung papasayahin mo yung politiko. Dahil yung politiko, wala yan eh. Pag wala ka na sa pwesto, Pero ito, tapos na, wala na. Pero kung tungtungan ko yung sinabi, kasi sinasabi nyo na hindi dapat baliwalain si Speaker, dating Speaker, na hindi niya ipagtatanggol. Pero dito nakukonfuse yung taong bayan eh. Dahil andun yung anak niya. So, napaka-imposible or ayaw maniwala ng taong bayan na inosente, si Sandro, isipin nyo, mahiya naman kayo. Yun ang binanggit, pero yung anak mo andun. Tapos nagagalit siya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo, etc. etc. Pero yung anak mo ando doon. So, masasabi man nating inosente si Bongbong, inosente rin yung anak. Alam mo, syempre, pag ako nagsabi na alam ko, dapat first-hand information, di ba? Ito kasi, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. No? But the point is, ilagay natin dun sa trabaho niya, di ba? LEDAC measure. So kung LEDAC measure yan, ba't hindi na sinama doon sa 18 LEDAC measure? Wala na yun, tapos na yun eh. Wala nang pinag-uusapan doon. Nagka-agree na kami lahat ng author kung anong version ang ipapasa. Kong, ang tanong ng taong bayan, pwede ka naman sumakay sa mga trip nila, sa mga ginagawa nila. Unang tanong, bakit iba yung landas na pinuntahan mo? Bakit ka kumunta sa kanila? Tutuusin, magkamag-anak si Pangulo at si Speaker Romualdez, then relative kayo. Pangalawang tanong, may usap-usapan kasi, kaya po kayo nagagalit kay Speaker Martin Romualdez dahil nag-expect daw kayo na maging Speaker of the House. Parang, Okay. yeah. So, bakit hindi ako sasama sa kanila? Masisira ako doon, di ba? Ibig sabihin, pag sumama ako sa ganung usapan, masisira naman ako. Bakit naman ako sasama doon? Pero ang totoo nun, hindi ko lang pinapansin eh. Kaya lang malakas ang loob ko magsalita is nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo. So, ang isip ko nun, seryoso siya. Kasi pag hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari dito eh. Di ba? Kahit sabihin ko yan, kung hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari. So, noong una, hindi lang ako kumikibo. Pero, kahit tignan nyo yung history, unang nagsalita ako dyan, other than the reason for impeachment was noong pagkatapos ng SONA, di ba? Number 1 yan.
Number 2, ano yung pangalawang... Pangalawa, masama lang daw loob mo Hindi, kay... di ba sinabi ko, right? Sabi ko, kahit matanggal siya, hindi ko tatanggapin yung pagiging speaker. Hindi ko naman talaga tinanggap eh. Okay. Ba't in-offer ba sa'yo yun, Kong? Hindi, ganito nangyayari niyan eh. Siyempre, nung tatanggalin na, nag-uusap-usap kami nila Albi, Benitez, tsaka ni Duke. So, nung tinanong kung interesado ka, sabi ko hindi. So, si Boji na lang. So, sinuportahan ko si Boji noon. Kaya nga, di ba, nung unang nagsimula kami ng 20th Congress, independent ako. Tapos, nung si Speaker Boji ang naging speaker, bumoto ako sa kanya. Pero, hindi ako tumanggap ng kahit anong chairmanship, kahit nga membership, hindi ako tumanggap. Kasi sabi ko, tignan ko muna. Baka naman, hindi rin masusunod si Boji dito, ano gagawin ko? Di ba? So, kung sinabi nyo kanina na hindi magagawa ni Saldico kung wala si Martin Romualdez. Yes. Ang pinagtatakahan po ng mga netizen at mga kababayan natin, bakit tinatrabaho or talagang willing hulihin ng administrasyon si Saldico, pero bakit hinahayaan si Martin Romualdez? Hindi ko alam kung ano yung frustration. Kaya nga di sabi ko, ako frustrated, ako disappointed. Sinabi ko rin dun sa same interview na yun. No? Even si Saldi ko, hindi ko alam kung seryoso ba talagang ulihin. I mean, di ba, doon unang-una sinasabi ko doon sa DFA, kanselahin yung passport. Sinasabi nila, nako, legally, hindi pa pwedeng kanselahin yan, di ba? Hindi ako agree sa DFA noon eh. Kasi pag nakasulat doon, unless kung national security, pwede mong kanselahin. Eh di ba noon nagkakagulo nga because of Saldico? So pwedeng national security issue yun. Pangalawa, may abogado naman si Saldico. Yes. Di kanselahin mo, pag question, depensahan nyo. Pero hindi ko na matanggap yung stand na hindi pa pwedeng kanselahin. Sumunod, ang tagal na noong sa Sandigan Bayan eh, di ba? Nung dineclare siyang pugante. Tayo, mga tao, siguro kung mag-email ka, I mean, sa normal na buhay natin, no, kahit negosyo, kahit personal, pag mag-email ka, hindi mo makuha yung resultang gusto mo, anong gagawin mo? Di ba pupuntahan mo? Ito, wala pang pumupunta doon sa part ng gobyerno doon sa Portugal eh. Di ba dapat magdala sila ng high-level team na pumunta doon sa Portugal para kausapin yung mga counterparts nila doon. So, posible po yun, Kong, no? Kung halimbawa, desidido talaga sila na pauwiin si Saldico, pwede nila puntahan doon, then makiusap doon sa gobyerno ng Portugal para maibalik si Saldico dito. Human nature yan, di ba, sa atin? Sa atin lahat, di ba, mag-email muna tayo. Pag hindi makuha sa email, kung talagang mahalaga sa iyo yung bagay na yon, whether negosyo o personal, pupuntahan mo eh. Yes, tama. Di ba, Si- I mean, natural tendency ng tao yan eh. Si Kong wala Tevez napupunta? nga, no? Ilang balik-balikan Oh, nila yun. doon eh. Di ba? Nagawa nilang paraan. Di ba? Kaya nga po nagtataka yung mga tao. Kasi si Hindi, Tevez, nagtataka, no. si Tevez, madali nila na pauwi. Tapos ngayon, yan, tunay napakalaki ng kasalanan eh. Kumbaga, niloko niya buong sambayan ng Pilipino. Sabi ko nga, Tagal eh. sinasabi ko, hindi ako inapi eh. Di ba? I mean, yung ang tagal ko na, pang-5 balik ko na pang-4 na balik ko na sa Congress ng 19th Congress, 20th Congress, pang-5 term ko na, wala pa akong nakikitang ganyang klaseng At ba kung yan? pangalawang tanong ko, katulad doon yan, di ba? Kaharap ka nung pinapagalitan si Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niyo po ba naisip na baka gawa-gawa lang nung magpinsan yun? Parang drama lang nila yun? Hindi ko naman, Alam mo, naisip ko rin yun. Kasi Bakit parang- sinama ka pa eh? Ba't sinama ka pa? Ano Hindi, pong sapat na Hindi, dahilan? kasi ano yun eh, Sunday yun, tanda-tanda ko. Eh, di ba may Sunday lunch, di ba? So pinapasok kami sa loob. Hindi naman siguro ako din linoko, no? Huwag mo naman akong pagmukhain tanga. Gusto mo yata, magmukha akong- Hindi, ano rin po kasi, tanga. siyempre, nasa Vox Populi tayo. Ito ay opinion. Opinion po kasi ito ng pangkalahatan yung, Hindi naman masarap yung na isipin tinano ko. namin. Hindi naman masarap na isipin ko tanga ko na. Parang ang labo lang ho kasi na si Saldico hinahabol tapos si Martin Romualdez Hindi, pinapagalitan pero at lang. that time, in fairness, no, ang ginawa namin noon, di ba, nung hindi sinunod yung instructions, di ba, ang ginawa namin noon, pag-resume ng Congress, tinanggal namin si Saldi, di ba? As Committee on Appropriations. Pero kung sundan ko lang sinabi nyo, di ba? Sinabi nyo, hindi naman na posible na makagalaw si Saldico nang walang ni Martin. Pero sa tingin nyo po ba, makakagalaw si Martin nang walang ni BBM? I mean, in fairness, no, huwag kayong magagalit. Ang opinion ko, kasi the first 2, before that happened, parang buo yung tiwala niya. Kasi, pinsan ko, hindi naman siguro hindi naman ako papahamak. Tingin ko ganun. Yun ang opinion ko eh. Buo ang tiwala eh. Kaya rin ako naniniwala na nagalit because, di ba, kung isang tao, pinagkatiwalaan mo, tapos pinahamak ka, natural, magagalit ka. Pero kung that's the way na nangyari, but until now, ganun pa rin ang nangyayari. Which is, di ba, sana,
nawala na si Romualdez. Kaya lang halos inulit din yung 2025 budget style of corruption ngayong 2026. In what sense? Meron pa rin mga insertion, may mga allocation pa rin na binabanggit ng ibang mga congressman. Okay. Dito sa BICAM dito, walang insertions eh. Wala akong alam na insertion. Di ako member. Pero bigyan ko lang ng chance na i-clarify. No? Alam mo yung mga kalaban ko, o yung mga kakampi ni Martin. Kasi diba, ang dami niyang trolls eh. Every time sigurado ko, pagkatapos ko mag-interview sa inyo dito ngayon, masaya na naman yung mga trolls niya kasi kikita na naman sila eh. Bawat banat yata, may ano yun eh. So, tinitira nila ako dun sa 2026 budget kasi sinasabi na nag-insert daw ako ng 900 plus million o amount. Ang totoo kasi niyan, may minimum bawat isang distrito. So, nabotas, ang minimum dapat is 1.410. Tapos, nung dumating si Sec Vince, naging 326. So, siyempre, nagreklamo ako. Ang minimum dapat na nabotas is 1410. So, binalik lang. Hindi nga binalik yung buong amount eh. Nagbalik lang na 900. So, 900 plus 300. So, 1.116 lang ang napunta sa nabotas. So, sinasabi na insertion yun. Hindi insertion yun. Binalik lang ang DPWH at hindi galing sa Congress yung DPWH. Kinorek lang yung kanilang mali. So, yun lang. Liliwanagin ko. Nabanggit nyo before, di ba, yung first impeachment ni VP Sara, may involvement doon ng parang bigayan. Hindi. Ang nangyari doon is yung mga... Pumirma. Hindi. Yung mga nagbebenta, yung grupo nila Saldi ko, nagbebenta ng projects. Okay? So, dahil nagbebenta sila ng projects, sinisingil na sila ng mga contractor kasi na FLR. So, ginamit nila yung mga ibang congressman na para pumirma at ang pinanakot doon is i-hold yung mga AX, AKAP, TUPAD, MAIP. Yun ang ginawa lang. Siyempre, Yun. takot ka nun kasi ano ka eh? Mag-election yun. Mag-election ka eh, di ba? Tsaka yung MAIP talaga ang laki ng tulong nun sa congressman eh. Tsaka doon lalo na doon sa mga kababayan mo. Pero that was the first impeachment. Yes, yung first. Now, we have the second impeachment. Mainit pa rin ang dugo nila kay VP Sara Oh, Duterte. definitely. Oo. Do you think meron pa rin, kung ano yung nangyari before, meron pa rin yung nangyayari ngayon? Hindi, okay. Sinagot ko na yan eh, nung interview eh. Tinanong ako ng isang reporter eh. Kasi hanggang ngayon, lahat ng DPWH projects kasi wala namang insertion eh. Lahat, total. Lahat yan naka-FLR. Sabi nila, hindi ko alam for what reason, may mga haka-haka na baka walang pondo yung gobyerno. So tinanong ako ng isang reporter. Sabi sa akin ng isang reporter, kung yung FLR ba pwedeng gamitin ngayong eleksyon, ngayong impeachment ni VP Sara? Simple lang yung sagot ko. Sabi ko, pwedeng gamitin, di ba? Pero kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay rinilis yung pondo at yung hindi bumoto ay hindi rinilis yung pondo, mako-confirm natin. Pero after the voting pa. Yun, sinabi ko yun. O galit na galit yun. Would you take part in exposing after na magkaroon na? Definitely. Walang problema. Walang problema. But do you think makakabuo sila ng numero? 106, Kasi okay, ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, pipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Sino ang talagang pinuno ditong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing, bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos, hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Yung mismong Congress, ako linabas ko na sa public nung ano. Pero isa-isa yun yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw, ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi, na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito. Di ba? Number 1, ipokrito. Number 2, yung double standard. Alam mo yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan,
iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami. 8 yung plaka. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 yung plaka. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard. Iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat tayo. Lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na you are above the law. And all others are not. Di ba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, Sige. dun sa Ano lang si Salim? impeachment. Oo. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa kay Claire, mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Di ba? Bakit ganun, nagpa-interview lang ako sa impeachment, galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero sa galit. kinikilig. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sino eh. galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos ng 2 araw yata, I mean, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganun, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong